Sa purified water naman, tatap lang po natin water na ginagamit, existing, and then ipaprocess lang po ng system namin, pupunta na diretso sa ice plant ninyo. Kung yung lower package ang kukunin, para ma-upgrade siya into package 9, we have to replace everything. Diba sa ice machine, sir, the more na lumalaki, mas ma-aksaya sa kuryente. Ang goal ko naman, hindi naman makabenta ng malaki. Yung installer natin, yung mga engineer natin, lahat naman po yun, isa lang ang bayad ko. Kahit anong package yung bilhin mo. So the warranty is for how long? We offer a lifetime service warranty, sir. May association po dyan, hindi ka pwede bumaba ng 25. Pagka nalaman ng munisipyo dyan na mababa ka sa 25, you cannot get the permit. Ang ice business at ang water station, every tag-ulan, humihina ng kaunti, pero lumalakas ang laundry. Ako po, ang work ko, 2 weeks to prepare your system. Pero hindi kayo naabala, dito naman ginagawa lahat yon. Yung required ng DOH kasi, if you're going to use it for business, 25 square. Pero to be honest, sir, kasya sa 15 square. Kaya lang, sir, kawawa din yung operator kasi ang sikip. Bakit purified ang ino-offer ko sa inyo? Kasi mataas po ang competition natin. To cut the story short, yung reject water, some of the area, are actually drinkable. Ma'am, hindi ka mamamatay sa chlorine, hindi ka magkakasakit sa chlorine. Pero unti-unti mong pinapatay yung sarili mo kasi cancerous ang chlorine. Ano mang tubig na walang E. coli, walang bacteria, walang contamination, may minerals, pwede mo inumin yan. Yung cadmium naman, anong epekto yan? Pag iniinom mo over the years, lumiliit yung buto mo. Okay, kung purified system lang naman po at i-adapt lang po natin sa ice plant ninyo. Ang adjustment natin doon is yung cooling system ng ice plant ninyo. Konting calibration lang yan, sir. Parang itong mga ganito. Yung thickness kasi na, ma'am. Ano ba yun sa inyo? Yung bumabagsak? That one is actually brine machine siya. Ah, yung so parang... It's water talaga. So if we cool it down to around -10, and then we actually have trays of water that gets frozen in less than 40 minutes. Sa purified water naman, madali naman po solusyonan yon kasi itatap lang po natin water na ginagamit, existing, and then ipaprocess lang po ng system namin, pupunta na diretso sa ice plant ninyo. Siyempre, pagka ganun, mas more quality yung yelo. Hindi ako familiar sa ginagamit yung ice plant na machine, kung yun ba yung 2-tonner ba yan, o yung ganito. If it operates in 24 hours, close to probably about 800 to 900. Sabi mo na 1-tonner. Ah, manual yung paghugot. It's blast frozen. Okay, wala tayong problema. Akala ko yung mga ganito eh. Sorry. Basically, we cool down the water to -10. Mayroon kayong brine solution na naka-float doon yung basil ninyo, and then you put the water in it, and then pag... freezes in 40 minutes and then take out. Manual. Actually, maganda yun Mas efficient siya. Kung attentive yung tao. Kapag kasi yung tao, nakaligtaan niyang hugutin, talo ka sa kuryente. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung cooling system niya. Unlike dun sa mga talagang automatic, laglag na ng laglag yun. So yun yung sinasabi ko kanina, ma'am, na yun yung machine nyo, we have to adjust lang ng konti sa thickness ng yelo. Kasi kapag ka-purified po yan, medyo mas matagal siyang magyelo. Pero mas matagal din siyang matunaw. At ang kagandaan, pag purified water siya, yung pag nilagay mo sa water, hindi po siya nag-iiwan ng dew, ng residue or anything. Talagang as in clear. Yun talaga yung goal ninyo. Pero let me remind you, sir, na ang target natin is purified water. Kasi sa atin sa Pilipinas, just want to inform you, na ang purified water po ay dapat at least 10 ppm and below. Imagine nyo po yun, from 8 million. Gusto natin mag-10 parts per minute. ang problema natin dyan, sir, the purifying system po natin is we could just only remove at least 99%. In the long run, sir, may mga chances na lumalaki yung micropore ng butas ng filters natin. So, magiging 98. To be conservative, let's say sabihin ko na 98% yung ating sodium reduction pagdating sa... Will there be chances na lumabas pa rin? Of course, wala na. So, 98% yun eh. Nasa ala na. Yes, our filter is 100 times smaller than the bacteria. Even the bacteria cannot pass. Eh, nagalagay pa tayo ng ultraviolet. As in, safe siya. Kahit mag-residue ka doon, kahit magkaroon ka ng rebaba or whatsoever, patay yung bacteria nun kasi may UV pa rin yun eh. Kumbaga yun naman ang kagandaan sa system natin. We always put a backup. What's your differentiator? How do you make it? We make it happen kasi yung machine po namin is customized. Kami po, we do analyze. Kumbaga, kaya nagtanong ako sa inyo kanina na meron po ba kayong water analysis na pinagawa? I'm sure meron kasi nag-ooperate na kayo eh. So magbe-base kami doon sa mga physical and chemical analysis na yon. For us to able to do that, we have a specific membrane for the specific water supply. Okay. Hindi po yung, etong membrane to, okay sa ito, pak, yun na yun. Hindi po. And with doing that, sir, mas napapatagal namin yung lifespan ng system namin. Mas nabibigyan ko kayo ng quality ng water. So it's on the filter, on the types of filter that... On the types of the filter and on the types of the element that we use, and depending on the water source na gamit nyo.
Okay. We do testing kami po mismo. Okay. Kasi kahit meron kayong water analysis na binigay sa akin, sir, hindi kami magbe-base dyan. Yeah. Kasi posibleng hindi yan yung aparato na gamit namin na pang-test. Yeah. We have a different testing facilities, pero hindi namin ni-registered for internal use lang. Kasi hindi namin kinomercialize to. Kumbaga yung services na yon, it's exclusive for our only clients, not for all. Gusto ko, yung client ko may advantage. Yung science behind it, yun ang hindi namin na ituturo sa lahat. Kasi there's always a trademark for that. Since 1 ton kayo, Actually, dalawa yun. is it on the same place? Yeah, katapat lang. Ayun pala eh. Ako recommended ko package 9. Wala na ako mara-recommend na iba. Malaki rin susuplayan niya. Sabi niyo kanina sa akin, you're going to use it na rin na pang business. Yeah, water business. Yeah, water business and Marami ice na rin kayo. Wala pa nga kami water refilling. Ang dami nang nakapila po. Kasi they want clean water. Yes, so natin po, for the start, I will recommend the package 9. And then kapag lumakas din yung water station ninyo, kasi sir, hindi ko masabi sa inyo na 5 years bago masira, hindi ganun eh. Kasi depending on your capacity pa rin. Baka mamaya, lakas-lakas na pala. Yung maximum palagi yung gamit ng makina. Baka after 1 year or 2 years, meron tayong troubleshoot na gagawin. Automatic na pwede siyang i-upgrade. Papalitan yung kapag No, the package 9 is the top of the line namin. Wala ka nang i-upgrade dun. It's already upgraded. Meron ba siyang upgrade path or we need to change something? Sa 9, yun na po kasi yung high-end eh. Kung yung lower package ang kukunin, para ma-upgrade siya into package 9, we have to replace everything. Yung Basically, package 7. Walang upgrade yung iba. Yung 7, upgradable siya. Same specs po siyang 9. So kung yung 7 muna ang kukunin mo, pwede yun. Yes, napakaliit ang diferensya. 50,000. 40,000, sir. If you're going to study, sir, yung package 9 namin is twice na matipid yan sa 7. Just for example, no, sa 7, yung electric bill mo is 10,000, sa 9, 5K lang. Diba sa ice machine, sir, the more na lumalaki, mas maaksaya sa kuryente. Sa water, mentras lumalaki, nagiging efficient. Baliktad. Kasi capacity palagi ang pinag-uusapan. The bigger capacity, the more efficient we have. So yun ang kagandahan sa water. At kung i-upgrade nyo po yung 7, soon, 91,000 from 7 to 9. The bigger the package you got here, mas practical. Ang goal ko naman, hindi naman makabenta ng malaki. Yung installer natin, yung mga engineer natin, lahat naman po yan, isa lang ang bayad ko. Kahit anong package ang bilhin mo. So parang binili mo lang siya ng wholesale sa 9, nakasave ka. Same lang din ako ng income kahit anong bilhin mo dyan. Kasi ang binabayaran natin, sir, hindi lang naman yung pyesa. Ang binabayaran nyo yung service. When you say service, Okay, yung service kasi natin, sir, we have warranty sa mga machines natin. Meron tayong mga pipes and fittings na ginagamit. So lahat po yun, nakatap sa machine. Kumbaga, ako nang bahala doon. Nakalagay pa rin dyan. Yun yung service na ginagawa namin. Okay. Yung pagbuo namin ng system for you. okay, that amount translates to a certain period of warranty plus the full installation of the Yeah, entire. pero sa amin po, libre lahat yun eh. Kasi on top of the machine na. Kumbaga, it's package na eh. Kaya nga we called it package. Ibig sabihin, wala ka ng extra na babayaran dyan. Kasi But the warranty is for how long? we offer a lifetime service warranty, sir. Ngayon, sa parts, we have 1 year. Pero there are some parts na 6 months lang kasi prorated tayo. For example, filter yan, i-warranty ko, sir, consumable yan. For example, membrane, sir, 6 months pa lang, bumigay na. Warranty ko yun. Kapag proper po ang gamit natin, proper maintenance, umabot ng 5 to 10 years po yan. At some of my clients, sir, mga water refilling station client namin, siguro ang pinakamatagal po na isang client ko, umabot ng 10 taon yan, taga-Kalinga pa po. Anong papalitan mo pag ganun? Membrane. Since we are using a top brand na membrane, hindi po siya basta-basta nabubutas in case na gusto natin linisan. Sample yun yung pinaka-problem natin, nagbara. So, i-cleaning muna natin siya. So, hindi naman siya basta-basta masisira once proper yung ginawa natin So the pag-cleaning. cleaning is actually, is it something that we can do? Kung if you are technically knowledgeable about water treatment, kaya mo yan. Pero kung hindi, syempre, we will be the one to do it. Kailangan pa service. 1,500 pesos lang yung cleaning per membrane. So kung 4 yan, times 4. And again, sabi ko nga, ang tagal niyan, sir. Baka hindi mo na naaalala yan. Baka sabihin mo sa akin, sir, wag mo na i-cleaning, palitan mo na ng bago. Kasi bawi mo na yun. If you really wanted na i-supply natin yung magandang quality, ang cleaning, isinasuggest ko yan para sa mga client namin na nasa battleground sila ng price war ng water station. Sa La Union. May association po dyan, hindi ka pwede bumaba ng 25. Pagka nalaman ng munisipyo dyan na mababa ka sa 25, you cannot get the permit. Next din, may laundry na rin kayo niyan. Kasi yung mga reject water ng RO system natin, ilalagay din nila sa laundry. Walang tapon. Ang ice business at ang water station, every tag-ulan, humihina ng kaunti, pero lumalakas ang laundry. Pero kapag tag-araw, humihina yung laundry, lumalakas ang water tsaka ice. Dumodoble naman, di ba? Kaya nila pinagpapares yan para yung leverage ng negosyo. Humina isa, may pangsalo pa rin sila. May Ilocano discount. How long is the implementation to install it? Okay, ang installation, sir, to be honest, 1 day lang.
Tapos agad yan. Yung preparation namin ng matagal kasi customize. Ang request namin sa client namin at inilalagay din namin sa contract namin is 35 working days. Pwedeng mapabilis in time po kasi may mga client din kami na hindi pa available yung building. Kasi syempre sir, ila-line up namin kayo eh. Kapag bumili kayo sa amin, kukuha namin kayo ng slot. Ngayon, may mga clients po kami na sumusulat sa amin na, Sir Alfred, hindi pa namin nagawa yung building namin. Pwede bang reschedule natin, i-move natin? Pwede kong sabihin na, oh, ma'am, yung slot mo, ibibigay ko sa inyo para mas mapaaga kayo. Ako po, ang work ko, 2 weeks to prepare your system. Pero hindi kayo naabala, dito naman ginagawa lahat yon. And from time to time, if you want na may update, pwede kayo mag-request kay Angie na, Angie, ano nang update ng machine namin? Yung required ng DOH kasi, if you're going to use it for business, 25 square. So for us to get a permit, we have to have that. Yes, ma'am. Pero to be honest, sir, kasya siya sa 15 square. Kaya lang, sir, kawawa din yung operator kasi ang sikip. But imagine yung mga container doon, ang daming nire-refill. Yung machine naman natin is adaptable naman siya sa mga spaces. Ano siya, pwedeng igalaw eh. It's not a requirement actually, sir. It's their suggestion. Kasi kapag sinabi mo requirement, hindi ka makakuha ng permit pag hindi ka nakakuha ng 25, right? Iba naman nakakakuha naman sila. Sir, 15 square nakakuha, 10 square nakakuha. Siguro, sir, ang ginagawa po ng iba, o kasama yung parking namin kasi operation ang sabi mo eh. Kasi they consider the planta. For me, 25 square is a good space para makapag-operate ka ng maayos. Water station operator din ako eh. Kapag mas malaki po yung area, mas madaling makagalaw. yes, mas maganda. Saan nyo plano ilagay yung water station? Dito lang din po ba? Baka mag-expand ka. If you have an extra space, doon mo ilagay yung machine ko. Tapos, padaluin na lang natin yung product mo papunta dito sa ice mo. Ano po yan? Rented kayo dyan or kayo may rent? Lupa nyo naman pala. Kahit develop nyo ng maganda yan. Ito yung nasa yung mga freezers. Kennedy, hawakan ko That's around 15 square. Kasi ayaw ka rin mabawasan yung space natin para sa sasakyan. Kung gusto mo, sir, i-move mo na lang tong part na to. Oo, dyan natin ilagay yung mga makina mo. Ang installation namin sa area nyo is only 1 day. Mabilis lang. The second day, that will be your training. Kasi tuturuan namin kayo to operate the machine, basic maintenance. Kaya inaabot ng 2 araw. Pwede rin lahat ng machine ko, yung tangki ko, lahat sa labas na para hindi dyan sa loob na yan. So, pwede naman yun. Pwede yun. Open air, okay lang. Basta bubungan nyo naman, sir. Matibay naman yan, sir. Kumbaga, ko lang ng direct sunlight yung makina ko. Yung dispensing ng product natin, yun ang ilagay natin sa isang closed area. Kasi yun yung medyo critical part. I mean, the processed water, it has to be... All the equipment is out. Yung dispensing area, yung refilling area should be enclosed. Kasi dapat, even yung hangin, hindi tayo nakakontaminate dun. Actually, pwede po natin gawin, sir. Meron kang output sa yeluhan mo na bulb na lang nabubuksan ng staff mo. I-reconnect lang natin yung... Yeah, So, correct. pwedeng 2 outlet. Of course. Tubo lang naman yan eh. Yeah, in deep well, must be away X meters away from septic tank. Ganun talaga yun. That is the requirement. 20 to 25 meters away from the water source. Kung sa Angeles, ano yung right package for us? Sa lugar nyo, sir, purified po ang nirecommend namin doon. Sa totoo lang, ang government sa inyo is allowed to sell alkaline and mineral. Compare sa amin, bawal talaga dito sa amin, di ba? Taga-ordinata si sir, hindi talaga pwede sa atin ng alkaline. Kasi because of the FDA, wala tayong registration. Lahat ng manufacturer daw ay hindi nabigyan ng registration ng FDA. Kumbaga sa false claim ang tinatawag. Because of the false claim. To give you an idea, yung mga dating nagmamarket ng tubig, makabenta lang, sabihin yung tubig na nakakagamot. Of course, if you claim na nakakagamot yan, bigay mo yung FDA. Kumbaga, yun yung gamot na talaga, no-approved therapeutic claim pa din eh. Hindi sila nabigyan technically. So sa mga nagsasabing meron sila, definitely sir, sa Pilipinas wala po. Region 1 nagpalo, but Karatig Bayan, hindi. At least may idea lang kayo. Bakit purified ang ino-offer ko sa inyo? Kasi mataas po ang competition natin. So totoo lang, pwede naman sa inyo ang mineral, pwede ang alkaline, and hindi lang din yun. Sa inyo kasi, malapit kayo sa volcanic area, Pinatubo, mataas ang contamination ng arsenic sa inyo. And basically, hindi kayang tanggalin ng alkaline filters at ng mineral filtrations, kahit nanofiltrations, ang element ng arsenic at cadmium. You don't have a choice. Talagang purified. I-start tayo sa package 4. Yun yung purified package namin. Anything na bilhin nyo ron, package 4 pataas, pwede. Ito yung may reverse osmosis. Yes. When you say reverse osmosis, yan po yung may kayang magtanggal ng 2 element na binanggit ko kanina. Sir, pag ganyan, meron tayong water waste, no? Wastewater. Of course. Any reverse osmosis may reject water. Yung reject water, sir, ano ang gagawin natin doon?
Tatapon. Tapon talaga yun. Panghugas, pang household, Kaya pang laundry. Okay. Pero hindi po siya madumi ha. It's a water na nireject ng system kasi malaki na yung mga particles na nandun. Hindi na potable. Hindi siya for consumption. To be honest, depende sa lugar. Pwedeng maging potable. Malaki lang po ang particles ng water nandun. Pag ininom mo, mabilis kang mabunsol. Kasi parang ganito yan. To cut the story short, yung reject water, some of the area are actually drinkable. Crazy, no? Reject water is drinkable. Okay, paliwanag ko sa inyo kung bakit. Ano po ba ang parameters natin for national drinking water? 600 ppm below. Yun yung passing. Paano kung yung water source mo? 100 ppm. So, from 100 ppm, magre-reject na yun ng water yan. Technically, nasa 180 to 200 ang parameters nun. So, ang tanong, pwede ba siyang inumin or hindi? Siyempre, pwede. Kasi 180 lang siya. Kaya lang yun nga, mabigat siyang inumin. Hindi mo siya mabibenta ng maayos. Ayaw mo naman, sir, na magbebenta ka ng tubig tapos niluluwa sa harap mo yung tubig mo. Ang diskarte natin sa ganun, siyempre, panghugas na lang. Pero kung ipapadaan mo siya sa another filtration, another process, another method, UV light mo, pwede mong ibenta as mineral water. Para ma-explain ko sa inyo maigi, ganito kasi yan. Ang reverse osmosis, ang trabaho po niyan, kukunin yung malinis, tatapon yung marumi. Pero hindi doon dumi. Kasama-sama po doon ang minerals, calcium, sodium, magnesium, potassium, yung kailangan natin sa katawan. Nandun yun. Tinatapon ng system. Ito, pure water lang to. Ito, may minerals. Yun yung tumatapon. Again, hindi lahat ng lugar, i-encourage ko na gamitin yun na pang-inom. Kasi sabi ko nga kanina, paano sa inyo? May contamination kayo ng arsenic, cadmium, lead, mercury. Hindi mo siya maiinom. To give you an idea, ma'am, yung mga private company na yan, like Prime Water, Nawasa, or whatsoever, Maynilad, gumagamit din sila ng iba't ibang water treatment. And bago ibigay sa'yo yan, i-chlorinate nila, walang bacteria and whatsoever. Pero, nandun pa rin po yung mga minerals sa water. Ang treatment po na gamit nila, filtration, some of the Maynilad, ang gamit nila is coagulation. Iba-iba kasing method yan eh. Yung iba namang water treatment, may mga filter sila na malalaki, and then may binabackwash din sila and whatsoever. Yes, actually, pwede mo inumin. Kaya lang, ikaw ba inumin kang tubig ng lasang swimming pool? Yung chlorine, di ba? Of course, ma'am, hindi ka mamamatay sa chlorine, hindi ka magkakasakit sa chlorine. Pero unti-unti mong pinapatay yung sarili mo kasi cancerous ang chlorine. Pag inom mo pa lang, di ba? Makaka-survive ka. But still, syempre, yung chlorine hindi yan dinesign para i-intake mo sa katawan. But again, you can drink it. O yun lang naman yan. For me, it's not safe. Not unless ipalab mo. Anumang tubig na walang E. coli, walang bacteria, walang contamination, may minerals, pwede mo inumin yan. Safe drinking water yon. Dati nga, deep well lang. Oh, deep well, inom, di ba? Walang pipigil sa'yo. Kaya lang, yun yung may mga element kasi na unti-unti mong pinapatay yung sarili mo na hindi mo namamalayan. Ano ba ang cause kapag umiinom ka ng water na may arsenic? Di ba yung mga balat natin? Apektado yan. Yung cadmium naman, anong epekto yan? Pag iniinom mo over the years, lumiliit yung buto mo kasi ina-absorb ng element na yan. Pag inom mo, patay ka, hindi. Dahan-dahan. Ang tanong, pwede inumin? Yes, pwede inumin. But hindi ko marekomenda na palagi na lang yan inom. Pero kung wala ka talagang mainom, of course, inumin mo na. Kaya namamatay ka na sa uhaw eh. Yung dalawang tangking nakikita nyo na yan, bawal natin higupin ng mga Nawasa. Bawal natin higupin ng water district. Kasi pag hinigup mo yun, makasuhan ka. Ako, sa totoo lang, pagka nag-16,000, 20,000 yung bill ko sa Nawasa nung may water station ako, tuwan-tuwa po ako niyan. Sa mga taga-Pampanga na nanonood ngayon, most of the time, kapag nagbaon ka ng malalim dyan, doon yung contamination ng arsenic at cadmium. Dito, sir, tubig na maalat. Yes, sir. Kasi dito, pag binigyan mo ako tubig na maalat, wala kang choice. Bibigyan kita ng machine na package 10. Ito na ang bibigyan mo. 13 square meter. Pwede naman, kakasya siya. Pero masikip. Ang problema, kayo. Pag nag-operate, paano kayo makakagalaw doon? Siyempre, si DOH, pag nag-recommend yan, sabihin yan yung safety ng mga produkto natin na ibebenta. Yung filter ko is 100 times smaller sa bacteria. Kung gagamit ako ng tubo na kinakapitan ng bacteria, magkaklag yun sa butas ng mga membrane ko o ng filter ko.